Magandang araw mga mag-aaral, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang mapa at globo. Kakayahang pampagkatuto na ilalarawan ang lokasyon ng Pilipinas sa mapa AP5 TLPE1. Para sa ating layunin, sa pagtatapos ng ating aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga bahagi at kahalagahan ng globo at mapa. Nakapagbibigay ng halaga sa gamit ng mga likhang guhit sa globo base sa lokasyon ng bansa sa mapa o globo. May guhit nga ba talaga ang mundo? Para saan ba ang mga guhit na ito? Ang globo na isang representasyon ng mundo ay may guhit na pinagbabasaan, ngunit ang mga guhit na ito ay mga kathang-isip lamang na ginagamit upang maibigay ang tiyak na lokasyon ng isang lugar. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mayroon akong katanungan sa iyo. Nakabisita ka na ba sa isang lugar? Maaari mo bang ilarawan ang iyong naging karanasan sa pagbisita o pagpunta sa lugar na iyon? Ano ang masasabi mo sa iyong mga nakita sa lugar na iyong napuntahan? May mga larawan akong ipapakita sa iyo. Maaari mo bang sabihin ang mga ito? Ang mapa at globo. Ano ang mapa? Ang mapa ay isang patag na representasyon ng mga lugar sa daigdig. Maaari itong gumagamit ng mga kulay, simbolo, at pananda, legend, upang mas maunawaan ang impormasyong nais ipahiwatag. Cartography, ang tawag sa sistematikong paggawa ng mapa. Cartographer, naman ang tawag sa mga taong gumagawa ng mapa. Ano ang globo? Isang pabilog na representasyon ng daigdig. Saan ginagamit ang mapa at globo? Ginagamit ito upang mas mapabilis at maging tiyak ang pag-alam sa kinaroroonan ng isang lugar. Batay ang guhit sa globo. Upang lubusang matukoy ang kinaroroonan ng mga bansa sa daigdig at ang mga uri ng klimang nararanasan ng mga ito, gumagamit ang mga dalubhasa ng mga imaginary lines bilang batayan. Guhit latitude o parallel lines. Ito ay mga guhit na paalang na nakaikot sa mundo. Ito ay ang mga sumusunod. Ecuador o equator. Ito ay natatanging linya na matatagpuan sa gitnang bahagi ng mundo. Ito ay nasa 0 degree at hinahati ang mundo sa dalawang bahagi. Hilagang hemisperyo, Northern Hemisphere. Timog hemisperyo, Southern Hemisphere. At narito ang larawan. Tropiko ng Cancer, Tropic of Cancer. Ito ang guhit na nasa hilaga ng Ecuador. Tropiko ng Capricornio, Tropic of Capricorn. Ito ay guhit na nasa timog ng Ecuador. Kabilugang Artiko, Arctic Circle. Ito naman ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng mundo. Kabilugang Antartiko, Antarctic Circle. Ito naman ay matatagpuan sa timog na bahagi ng mundo. Hilaga at Timog Polo, North at South Pole. Ito naman ang pinakadulong bahagi ng mundo. Matinding lamig ang nararanasan sa mga lugar dito. Torrid Zone. Ito naman ang mga lugar na matatagpuan sa pagitan ng mga tropiko ng Cancer at Capricornio. Mga guhit longitude. Ito naman ay mga guhit o linyang patayo sa globo at mapa. Prime Meridian. Ito ay guhit longitude na nagmumula sa 0 degree na nakatapat sa Greenwich, England. Ito ay humahati sa globo sa silangan at kanlurang hemisperyo. International Date Line,
IDL. Ito naman ay katumbas ng prime meridian na nasa 180 degrees. Ito ay hindi tuwid na linya na nagtatakda ng petsa at oras ng mundo. Ang mga lugar na nasa kaliwa ay nauuna ng isang araw kumpara sa nasa kanang bahagi nito. Narito ang larawan ng International Dateline or IDL. Grid. Ito ay hugis quadradona na bubuo kapag nagkatagpo ang mga guhit latitude at longitude. Ito ay ginagamit upang matiyak ang lokasyon ng isang bansa o lugar sa globo o mapa. Atin nang balikan. Para aralin na ito, ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan base sa iyong pagkakaunawa sa ating aralin ngayong araw. 1. Bakit mahalaga ang globo at mapa? 2. Magbigay ng 3 pangunahing gamit ng mga kathang-isip na guhit sa globo at ipaliwanag. 3. Paano nagkakaiba ang guhit latitude at guhit longitude? Ay comment na ang iyong sagot sa ating comment section sa ibaba. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment and subscribe na para sa mas marami pang educational content.